Magandang hapon po, mga kababayan. Ano ba ito? Isko. Ginoto pa naman kita sa pagka-presidente noong 2022. Alam mo nang niyari ka ni BBM tapos parangalan mo si BBM, Doctor of Laws. Ang klase ito. Nakakahiya. Bilang isang graduate ng PLM, pamantasan ng lungsod na Maynila College of Law, hiyang-hiya ako. Ano ba ito, Isko? Ba't mo dinidiktahan ang Board of Regents ng pamantasan ng lungsod na Maynila? I detest! I object! Bago yan, magpatugtog muna tayo. Marilyn Bagdok. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Magandang hapon. Paki-like, paki-subscribe, at paki-comment. Nanginginig kapag siya ang nandyan. Kailangan natin ang katarungan. Bawat piso, Kailangan natin katarungan manaig sa lahat ng aspeto. Akalain mo na magnanakaw na ng flood control, bibigyan mo pa ng parangal, Dr. of Laws. Buwisit. wangangiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Kayo ba? Papayag ba kayo? Paki-comment. Approve ba kayo na binigyan ng parangal na Dr. of Laws si BBM ng pamantasan ng lungsod na Maynila? Unang humaharap, totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban. Ako naman ay bilang isang mag-aral na nagtapos mula sa pamantasan ng lungsod na Maynila, College of Law, na kung saan nagbanat ng buto, naubos ang buhok ko sa pag-aaral para maging abogado, ay hindi ako talaga papayag. Ang paninindigan. Hindi ako papayag dahil unang-una siya yung talagang mastermind. Hindi si Martin Romualdez. Mastermind sa pagnanakaw ng pondo sa baha.
Kakaasar talaga, no? Ano na nangyari dito? Si Isko pa naman sinuportahan ko pagka nakaraang eleksyon. Nako talaga, Isko. Nawala na ako ng gana sa'yo. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. O yan. Sara, Yan I dedicate the song to Isko. Ano yan? Isko, ako tinulungan ako. Ikaw pa ng kinampanya ko nung nakarang eleksyon. What happened to you? Alam ko na kung ano. Meron kasing yung sinasabi ni Professor Shelo Magno na LGSF. Ano ba yung LGSF? Honda Biga? Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. 53 billion ata ito ngayon. Akalain mo, pilit na ipupundo ni Marcos. Dati mababa lang ang pundo niyan. Bilang tulong daw sa lahat ng mga bayan, lungsod, at mga probinsya at barangay. Diyan po nagagaling ang tinatag bawat barangay makikinabang. Ang tawag po diyan ay pork barrel. Kaya gusto ata ni Isko, mabigyan ng malaking 1 bilyon na pundo ang Manila City. Kaya nagsipsip. Ang hirap nito eh. Kaya sa sunod na eleksyon sa Manila City, iba na susuportahan ko pagkatakbo ng hindi ko alam sino tatakbo mayor. Pasensya na tayo, Isko. Hindi ko gusto nangyari. O, pakinggan ninyo, biro mo, bibigyan mo parangal yung kamatan? Parang lang ito. Ikaw ang nagbibigay ng parangal kay Dracula na nagbabantay ng mga dugo sa blood bank. Ganon po nangyayari dito. O, pakinggan natin itong pag-award nila. Sige, naasar ako. Banat ako ng banat sa UP sa mga graduate nila ng mga tarantado. Ito pala sa amin sa pili, matindi rin pala. Ano ba yun? Dali lang. Medyo may gulo lang. Okay, ito na, ipakita ko na sa inyo. Kung paano binigyan ng parangal si BBM, hindi ako maniwala. Ay, nako. Pakinggan natin kung paano ito nangyari. PLN community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, Naing honoris Bagamane, causa. Ramel. Today, I stand before you, Oh, humbled, as the Humbled. pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws Wala. honoris causa
its highest honorary degree. Kami ng ibang taga-PLM, hindi namin ginagalang yan. Hindi namin sinusuportahan yan, yung pagbibigay ng papuri sa isang magnanakaw. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. Ha? This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, Your administration that is corrupt administration. that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. O, paano to? Ito ang mga taga-PLM na mga sip-sip mo. The theme of PLM's 50th Problema ko rito, Lay, ito mga opisyal ng PLM, hindi naman to graduate ng PLM. Si Isko, ikaw talagang may kasalanan ito, Isko Moreno. 58th commencement exercises is especially fitting. Mga makabagong pantas taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. It captures the purpose of education. Wala na, kwento pa, motherhood statements mo na hindi na pwedeng paniwalaan. Grabe. Alam mo, ninakaw mo na ang pera ng bayan. Nang problema na nga kami kung paano namin bawiin mula sa iyo ang pera ng bayan. Ha? Tapos, ninakaw mo na yung pera namin, pati karangalan namin taga-PLM, nanakawin mo pa. Dapat tinanggihan mo. Ito si Isko talaga pasapansaring pang kapakanan, ibebenta yung karangalan ng PLM. Bagkos kasi kayo, na mga opisyal diyan sa Maynila ay hindi kayo gumraduate sa PLM. Yan ang pinaka-problema ko dyan. Kaya, kung ganon-ganon na lang ninyo sisipain ang karangalan naming mga taga-PLM. Tingnan mo ito, binabas tuloy ako ng mga kaibigan ko. Alam kasi nila, PLM graduate ako. Nakakahiya talaga to. O, tingnan mo ito. Binalita ng One News, PLM confers honorary Dr. Blos, degree on Marcos. Hindi nga nag-graduate sa sa undergrad. Oh, ano ang rason? Oh, inano pa ako ni Makabili Shakor, parang tinutya pa ko, taga-PLM ka, ano to? Sabat, sige bigyan niyo pa ng honor. Hindi cum laude, kundi magna. Magnanakaw, hindi. Grabe to. Putang. Bibigyan niyo na kaya ng honor na magna. Magnanakaw. Anong Isko nangyari sa iyo? Shame on you, Isko. Grabe. So, I now tend to believe in the premise of Professor Cielo Magno that there is such a thing as LGSF na siningit para sa 2027 na budget. Yan tinatawag na LGSF. Local Government Support Fund. Dahil dyan, pati nga si Leni Robredo nagsipsip Nakatanggap si Leni Robredo 500 million. Si Isko, magkano kayo tinanggap ni Isko? Yung iba pa, grabe. Ginagamit niya sa pamumulitika niyo, hindi niyo pera. Pera ng bayan. Ano talaga? Sa dugo talaga yung pagnanakaw. Buti lang si Amy, ang tatay niya si Lacson. Sabi ni Lucito Diaz, sabihin mo sa Pagong, BBM, bangag. Sabi ni Jose Martinez, Isko, shame on you. Honda Vega, ito po ang nakakatindi. Wala na nga tayong pera. Tatanggalan pa tayo ng karangalan. Ang saya-saya ko na bilang graduate ako ng PLM. Graduate ako ng Mindanao City University sa aking pagiging civil engineer. Tapos graduate ako sa pamantasan ng Luzon, Manila bilang pagiging
abogasiya, pag abogado. Ano ito ngayon? Where shall we put ourselves here? Ang nakakahiya, ang dami-dami pa namang balita na nagsasabi na si BBM ay siyang mastermind sa pagnanakaw. Ito, ipapakita ko sa inyo yung istorya ng ng one of the most reputable news entity, yung PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Sinabi nila na nireport nila maraming ebidensya laban kay BBM na magnanakaw, siyang mastermind. Akalain mo mastermind ng pagnanakaw, gagawin mo Dr. Blos? Ayan ang sinasabi ng PCIJ. 1 year after the flood control speech proves protest and the president's possible culpability. Nangako ka, mahiya naman kayo, pero bakit hindi tumatalab? Kasi ikaw naman ang dapat mahiya. The amounts involved are staggering. Senator Panfilo Lacson who led the Senate's probe on flood control. Hindi ko niwala kay Senator Lacson. Pero sinabi niya, 180 billion lang daw nawala. No, hindi. Trillion po nawala. Allocated for flood control had been diverted to ghost projects since 2016. He added that even before the construction, up to 60% of the allocated funds had already been lost to corruption. Kwento ko lang kwento at Lacson. Tinitigil mo nga investigasyon eh. But that's not all. Government engineers revealed during congressional hearings that lawmakers got kickbacks from nearly all public work projects. Paano pa mangyari ito kung hindi dahil kay BBM? Kasi kung magaling ka na presidente at ayaw mo ng korupsyon, dapat po ay pinatigil mo na. Dapat na pinayagan mo 2023. Ito nanakawan ka na noong taong 2023. Alam mo na, nanakawan ka na. Pinirmahan mong budget, pinalabas mo. Tapos 2024, pipirmahan mo ulit. Ninakawan ka, tapos 2025, papayag ka ulit, pinirmahan mong budget. Gago. You can fool me once, but not twice. Not thrice. Ito si BBM, sinasangkalan niya, pinapayagan niya itong mga congressmen na ito, si Saldico, si Romualdez, at iba pa na magnakaw nga kasabay niya para matabunan ang kanyang sariling pagnanakaw. Si Isko at Bangag, kakahita, sabi ni Bernard Baltasar, Ricardo Bono, Dr. Oblos, Bendi, low bending. Okay lang, may bending sa dulo. Rabe Pablo sa Torre, baka Dr. Bending dalo. Ayan nga. Grabe kayo. Pakinggan natin muli kung gaano siya katindi sa pagnanakaw. Pakinggan po natin uli si Saldico. Hindi ako maniwala na yung kinwento ni Saldico ay hindi totoo. Totoo po ito. Pakinggan natin ulit. Dami siyang ebidensya na nilatag. Pigilan sa mga insertions ko. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos.
Tingnan natin, Miggy. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Okay direktamente na sinabihan si Saldico ni BBM, huwag ka makialam sa insertions ko. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po,
sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Grabe, no? Yung anak ni BBM. May karapatan pa magalit na na sa pagnanakaw sa mga insertions nila. Grabe. So, yan po. Ito, ipasilip ko muna sa inyo yung nangyari ng mga mali-maleta. Itong mga malitan mga hinatid ni Saldico. Mamaya pag-usapan natin ito, may kinalaman sa kaso laban kay Romualdez. Ladies and gentlemen, mamaya pag-usapan natin. May napakalaki po dyan. Yan, oh. Yan mga diniliber. Billion-billion yan. Yan. Inire-repress ko lang sa inyong memory ang mga diniliber sa panahon na yun. At yan po ay umabot 100 million. 100 billion pala, 100 billion. Yan ang produkto ng 100 billion. Ito po, ang umpisa na delivery, 01 September 2022, 450 million. Yan po yan. Ang pangalawa, 17 September 2022, 550 billion. A million. 26 September, pangatlong delivery, 661 million. Sunod, pangapat delivery, October 5, 2022, 500 million. Grabe yan. O hanggang ilang bilang ka ng mga deliveries yan. Ang total na delivery ay 55 billion 410 million 874,054 pesos ang dineliver kay BBM. Dagdag pa rito 1 billion pa na isa. Kaya total is 56 billion 418 million 874,054 pesos. Yan po ang na-deliver ni Saldico kay BBM. Ladies and gentlemen, bahala na kayo magsabi kung ano. Kung hanggang kailan ba tayo tatagal na ganito na lang? Na hindi na tayo magreklamo? Ang hirap sabihin na magre-rebuild ba tayo? Ay nako. Maraming salamat po at pakinggan niyo lang ito. Paki-share na lang. Paki-comment. Paki-like. Paki-subscribe. Walang api kung walang magpapapi. Tandaan niyo yun. At walang nagwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Yan. Ano pa eksaktong sabi ni Freddy? O Freddy, bahala ka na. Yan. Multuhin mo na sila. Hanggang diyan lang tayo. Maraming salamat po.